Basta, dahil nagka-problema ako sa mic. Ewan ko nakita, hindi pala kita no. Nagka-problema ako sa mic nito nung nakaraan. Pero sabi ko, kailang may problema rin ako sa mic doon sa Audio Design sa laptop. Medyo malayo yung pwesto niya. So, it's either ilalapit ko yung laptop or bibili na tayo ng external mic, which is eto na nga yun. May nakita pa ako isang mic dapat, yung Ugreen, yung alam mo yung parang sa mga meeting room. Kaso medyo badoy dating eh. So kaya dito tayo pumunta. Saktong-sakto, mura lang natin 'to nakuha. Parang ayan, ready na pala. So 599 pero nakuha natin ng 509. So sa presyo 509, masusulit ba natin 'to? Check natin. Yung feedback or siguro yung review nito, balikan na lang natin after a few weeks or months. So may mga interested dyan, comment na kayo. Kasi hindi naman kaagad natin matetesting to agad-agad, di ba? Pero yan. Okay. At first time kong makabili nitong brand na to. Yan. Okay. Ayan. Anong title nito? Onikuma M830 USB condenser microphone. Usually yung ginagamit natin is yung HyperX. HyperX wala akong naging problema doon ever since. Well, hindi naman problema, talaga lang yung hangin kasi medyo mas malakas doon sa pwesto nung kasi pag nagbuko sa electric fan, 'di ba? Versus dun sa isa. Pero other than that, okay naman. So ito, titingnan natin kung goods ba to. Sa presyo 500, halos half the price or more than half the price dun sa mga ginagamit natin mic. USB condenser mic, wala na, yun lang no? Sige, thumbnail lang muna natin bago tayo magsimula. At ayos lang natin to. Okay. Alright. Buksan na natin. Nag-check din pala ako ng ibang options na pwedeng pamalit dito. Kung tulad nga rin sabi ko, yung isa ko nakita, Ugreen, okay naman. Hindi naman siyang problema. Ang ano ko lang, issue lang, naging parang pang matanda yung setup. Alam mo yung pang mga conference room nga. Sabi ko, hindi ko masyado trip. And nag-check ako ng iba. Yung iba medyo mahal na, nasa 1,000. May naglalaro na 900, more or less. Halos nasa 1,000. Ito, again, nasa 500. Kaya, sige, sabi ko, why not? Check natin. At isa pa, compact lang siya, maliit lang. Ito na, makakita nyo na agad. Ito na yung mismong unit, bagang. Pero before tayo pumunta sa unit, check muna natin kung ano yung mga kasama. Ayun na, wala na siyang ibang kasama. Kable lang. So itong kable na to, ito yung gagamitin ko just for the purpose of ano natin na yun yung devices. Yun kung ano yung kasama sa box nila, yun yung gagamitin natin para matesting. Okay. Cute lang. So, meron siyang dedicated na mute button. Simple lang talaga to. May mute button siya. Meron siyang USB. At least, ito USB na. Kasi, well, 2026 na naman. Dahil, siguro naman wala ng mga micro USB. Ayan. USB na siya. Tapos, connect mo lang. Sa setup mo lang. Ganyan kasimple lang. Ngayon, dahil sa ganito yung setup niya, kung mapapansin nyo, wala siyang kahit ano. So, una, dun sa HyperX, meron siyang software. Yung sa, dun sa medyo mas luma, meron siyang software para ma-adjust mo kung yung cardio did. Nakalimutan ko yung mga terms, kasi meron parang sa harap lang, yung maririnig mo, meron sa gilid lang, meron yung surroundings. Yung sa isa naman na HyperX na ginagamit ko, yung medyo mas bago, meron siyang mismong adjustan dito sa likod or parang basta may adjustan siya na pwede mong palitan depende kung ano yung gusto mo. Yung sa harap lang, sa likod lang, yung two-way kayong ganun. Ito dahil test mic. Shit. Okay. Nag-overheat lang yung camera. Kala ko okay na to, men. Nag-overheat pa rin pero sige. Anyway, so balik na tayo dito. Start lang natin yung camera or video. Sige, camera na lang yata. Tapos video, 'di ba? Kasi yan, pag magre-record tayo dito ng ganyan, video pala, sorry. Hello, mic test. Okay, so testing natin yung audio.
Okay naman, okay naman. Medyo mahina lang. Lakasan natin ng konti yung volume. Isa pa. Hello, mic test, mic test, mic test. Okay. So ngayon, lalagay natin to. Saktong-sakto. Bukod doon, habang lalagay natin, meron pa siyang manual. Ang manual niya is wala eh, tuturo lang sa'yo paano ito. Hindi, may software pala siya. Okay, nasa na yun? May motor lang, pero sige. English. Ito. Input settings. Wala siyang software pala. Ito lang ayun. So, rekta kabit lang para. So, sige, kabitan natin to. Connect lang natin to. Isa lang kasi, ito pala, USB. Connect natin. Bagang. And then, ito. Okay. Meron ba? Yes, nade-detect. So, mangyayari, ay ito yung tinuturo niya doon sa manual, pero technically ganito lang naman yan. Lalo na sa Windows 11, medyo mas madali na mag-setup. Click mo lang, hindi masyado kita ito. Click nyo lang to, yung drop down na yan. Tapos, actually hindi siya nakikita. Wait. Hello? Kasi maggagana pa rin to eh. Wait. Hello. Hindi siya auto switch. Usually sa mga ganito dapat auto switch. Even yung mga speakers na pina-plug-in. Pero kita nyo naka-off pero nagre-record siya. Ayun yata yung tinuturo niya. Sige. Hindi mo rin naman mababasa, sobrang liit ng fonts nung sa manual eh. Microphone is connected, right click settings, sound panel, select recording, option M360. Pero makita nyo dito, hindi siya nalabas. Try natin hanapin dito mismo. Ito, lumabas na siya dito. Hindi lang, ayun default. Kung mapapansin nyo, ang default natin is M380. Ayan Pero, di-disable natin tong isa. So, dapat, pag magre-record tayo, automatic dapat wala disable natin to. Don't allow. Okay. So, naka-don't allow na yan. Dito lang tayo sa default. So, tatry ulit natin mag-record. Ayan, nag-close. Mali di ba? Ayan, camera. Okay. Front facing. Take video. Hello. Mic test. So, naka-off to. Dapat wala tayong maririnig. Okay, so wala na. Wala na tayong narinig. Punta na tayo dito. On natin ngayon. On. Hello. Mic test. Hello. Uy, maganda. Mic test. Uy, maganda. Kasi ito yung default. Medyo nagulat ako. Maganda yung niya, quality niya. Balik tayo dito. Kasi ito yung default niya. Na isa kanina. Nasaan na yun? All sound devices. Enable lang natin. Microphone. Ayun, disable natin. Allow. Kulit ako. Maganda yung pinakita yung tunog. Hindi kasi nakakapag-switch dito pero sige. Okay, so off natin to. Balik tayo dyan. Tapos sa recording natin. Hello. Mic test. Bakit? Di nakikita. Balikan tayo. Naka-off. Dito, ayun. Sorry, mali. May mga onting technical issue lang tayo yan. Nag-switch na tayo ulit sa default microphone.
Tapos, recording ulit natin. Mic test, mic test, mic test, mic test. Bakit wala nang tunog? Wala. Naka-enable na. Oo, naka-enable na. Default. Yes. Onting troubleshooting lang. Cut-cut na lang natin pagka hindi gumana. Pero, balik natin dito. Ba't kailangan ko ba i-close ulit yung ano? Ito kasi yung mic na ano. Ito yung sa Onitsuka o Onikuma. Okay. Mic test, mic test, mic test, mic test. Ayaw niya magano. Wala lang default na ano to. Paunting technical difficulties lang. Pero wala kasing default lang yung sa Windows app. Usually sa mga ginagamit yung sa Zooms, sa Zoom, sa Teams, or even sa Google, yung sa Google Chat, meron kasi yung option, di ba, yung drop down. Ito, for some reason, hindi siya nagsaswitch. Pero ito na, switch na natin eh. Kakalikutin ko na lang, pero more or less, yung difference ng audio niya. Sige, balik tayo dun sa pinakauna, kasi yun yung, ito yung una natin mga, oops. Di yan. Balik lang tayo dun sa mga una, kasi yun yung recording niya. Ito yun. Hindi yan. Wala. Basta yun. Gulit ako pero maganda nga yung sound. Kakalikutin ko na lang to. Medyo tumatagalan tayo. Mas maganda to. Siguro, bigyan natin mga ilang linggo kung ganun pa rin yung quality niya. Siguro, tsaka ko i-update or update ko na sa comment section. Ngayon, kung may tanong kayo, comment reaction, violent reaction, lagay nyo na lang dyan. Shit. Hindi ko maganda ito. Alikutin ko lang ito. Di-disable ko na to. Tanggalin na natin yan. Tanggalin natin. Testing natin kung gumagana ngayon. Ulit. Bago tayo magtapos ng video, mic test ulit. Mic test. 1, 2, 3. Mic test. Mic test, 1, 2, 3, mic test. Pansin nyo, doon sa isa medyo, kailangan lang yata i-close yung app kasi hindi siya na-auto-detect nung default Windows app na camera. Pero usually, yun nga, sinasabi ko sa Zoom, sa kung isa bang application, may drop down naman doon na gagamitin ko. Anong gagamitin ng mic para mag-switch? Ayun lang. So, sulit for 500 something, 509. And very compact. Ang siguro isa lang na medyo ano sa akin dito, yung may ilaw na nandito sa harap. Maganda siya kasi malalaman mo kung naka-on yung mic or hindi. Pangit siya kasi hindi ko trip yung RGB. Siguro ibang kulay or red or something. May option ka na ganun sana. Pero baka sa app, pwede, di ba? If maglalabas sila. Pero I doubt. Pero anyway, yun lang. Sige na, bye-bye na mga guys. Babu.